Kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo ay ikalawang obra maestro ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ito ay karugtong ng Noli Me Tangere na una niyang isinusulat. Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt ang kahulugan ng filibusterismo. Ayon sa kanya, ligid pa sa mga Pilipino ang kahulugan nito noong una hanggang masaksihan nila ang malagim at kalunos-lunos na pagbitay sa tatlong paring martir. Malinaw pa sa kanyang alaala ang matinding takot na hatid ng kahulugan ng salitang filibusterismo. Dahil mahigpit na ipinagbawal sa kanilang tahanan ang pagsambit man lamang ng salitang ito. 11 taong gulang pa lamang si Rizal noon nang marinig niya ang salitang filibustero. Sa murang edad ay naging saksi siya sa mapapait, masasakit at madidilim na bahagi ng buhay ng ating mga ninuno. Kaya tumino sa kanyang puso ang pagnanais na mailantad ang kabuktutan ng mananakop. Ginamit niya ang pinakamabisang sandata sa paggamit ng minimithing pagbabago at kalayaan ng mga Pilipino, ang kanyang panulat. Gaya ng nabanggit, ang unang obra maestro ni Rizal ay ang Noli Me Tangere na matagumpay na lumabas noong Marso 1887. Maraming makabayan ang nagalak at humanga sa katapangan ni Rizal sa pagsulat sa mga kabuktutan at pagmamalabis ng mga Espanyol, subalit tulad ng inaasahan, nagpuyos ang damdamin ng mga makapangyarihang Espanyol matapos mabasa ang nilalaman nito. Bit-bit ang kaba sa puso ay nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas kahit batid niyang ito'y mapanganib. Noong Agosto 1887, muli niyang nasilayan ang kanyang pamilya. Isinasagawan niya ang kanyang mga layunin sa kanyang pagbabalik. Ginamot niya ang mga mata ng kanyang ina, nakipag-usap kay Leonor Rivera, at inalam ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanyang isinusulat na nobela. Nang ipagbawal ng pamahalang Espanyol sa Pilipinas ang pag-aangkat, pagpapalimbag at pagpapakalat ng nobela, ay nakaramdam ng higit na mapanganib si Rizal. Hinimok si Rizal ni Gobernador General Emilio Tererong lisanin ang bansa upang maiwas siya at ang kanyang pamilya sa lalo pang kapahamakan at sa pagmamalupit ng mga makapangyarihang praile sa kanilang pamilya. Nagpapahinuhod siya sa payo ng Gobernador General at palihim na tumalilis ng Pilipinas noong Pebrero 1888. Nagtungo siya sa iba't ibang bansa sa Asya, sa Amerika at sa Europa. Nakaparami niyang natutunan sa mga paglalakbay na iyon. Sinimulang isulat ni Rizal ang El Fili sa London noong 1890. Ayon kay Maria Odolio de Guzman, binalangkas ni Rizal ang pagkatha sa El Fili noong mga huling buwan ng 1884 at mga unang buwan ng 1885 nang isinusulat pa niya ang Noli. Habang isinusulat ni Rizal ang El Fili, naisasabay rin niya ang pagbisita sa mga kaibigan at pamamasyal sa magagandang lugar sa Europa. Lubhang nasiyahan at naaaliw si Rizal sa ganda ng Paris, kaya't napag-isipan niyang lumipat muna sa Brussels, Belgium, upang matutukang mabuti at mapag-isipan ng lubusan ang pagsulat ng nobela. Kasama ang kanyang kaibigang si Jose Alejandrino ay naninirahan sila roon. Nanggamot din siya upang matugunan ang mga pangangailangan niya roon. Patong-patong na suliranin ang kanyang nararanasan habang isinusulat niya ang El Fili. Kung kinulang siya sa pananalapi ng isinusulat niya ang Noli, ay higit siyang kinapos ng isinusulat na niya ang El Fili, kaya sadyang siya ay naghigpit ng sinturon. Halos lumiban siya sa pagkain, makatipid lamang. Nakapagsanla rin siya ng kanyang mga alahas
upang matustusan ang pagsusulat. Matindi ang pagnanais niyang tapusin na agad ang nobela dahil maging sa kanyang pagtulog ay napapanaginipan niyang may namamatay sa kanyang mga mahal sa buhay. Iniwasan niyang kapusin ng panahon sa pagsusulat. Batid niyang walang ibang makatatapos ng kanyang obra kung hindi siya lang. Hindi lamang kawalan ng pondo ang kanyang naging suliranin upang matapos ang Elfili. Naging balakid din ang suliranin niya sa puso, sa pamilya at sa mga kaibigan. Nakarating sa kanyang kaalaman na ang kanyang pinakaiibig na si Leonor Rivera ay ipinakasal ng magulang nito sa ibang lalaki. Ipinagpapalagay na mababakas ang pighati niya sa pangyayaring ito sa nobela na bahaging nagtalusira si Paulita sa katipang si Isagani at nagpakasal kay Juanito. Nabatid din niyang ang kanyang magulang at mga kapatid ay pinasasakitan at pinag-uusig ng pamahalaang Espanyol dahil sa usapin sa lupa at sa maling paratang. Labis siyang nag-aalala sa mga mahal niya sa buhay sa Calamba, Laguna. Maiuugnay ito sa kwento ni Cabezang Tales na may ipinaglalabang usapin hinggil sa pangangamkam ng lupa ng mga praile kahit wala silang katibayan ng pag-aari at nakuha pang maniningil ng buwis na nasabing kabesa na siyang may-ari ng lupa. Sa pagpapatuloy ng pagsusulat ni Rizal ng nobela ay nagkakaroon siya ng iba't ibang pangitain. Ganito rin ang pangyayari sa buhay ni Simon nang nag-uurong sulong siyang isagawa ang katuparan sa kanyang plano. Nakita niya ang nagdusang ama at si Elias sa kanyang pangitain. Lumayo rin kay Rizal ang mga kasama niya sa La Solidaridad. Ikinalungkot din niya ang nakitang kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipinong ilustrado sa Espanya na sila sanang pag-asa ng nakalugmok na mamamayan ng Pilipinas. Dahil sa samot-saring suliraning nararanasan, naisip ni Rizal na sunugin na lamang ang kanyang mga isinusulat. Sinabing may bahagi na nobela ang hindi niya napigilang ihagi sa apoy sa bigat at tindi ng kanyang mga alalahanin. Dahil sa adhikain ni Rizal na imulat ang kaisipan at gisingin ang damdamin ng mga Pilipino laban sa pang-aapi at pang-aabuso sa pamahalaang Espanyol, ay pinagtibay niya ang kanyang kalooban upang ipagpatuloy at tapusin ang nobela kahit kulang sa panustos mula sa pamilya. Nang matapos ito noong Marso 29, 1891 at makahanap ng murang palimbagan, ang palimbagang F. Mier van Loo sa Ghent, Belgium, ay ipinadala niya ang manuskrito sa kaibigang si Jose Alejandrino. Sa kasamaang palad, hindi natapos ang paglilimbag ng aklat. 100 pahina pa lamang ito nang maipahinto na dahil naubos na ang kanyang pambayad mula sa salaping kanyang natipid at nang hindi dumating ang hinihintay na salapi mula sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nilimot din ng mga mayayamang kaibigang Pilipino ang kanilang pangakong tulong sa paglilimbag ng nobela. Sa oras ng pangangailangang ito ay himalang dumating ang saklolo ng mayamang kaibigang si Valentin Ventura. Siya ang gumastos upang maituloy ang nahintong paglilimbag ng nobela noong Setyembre 1891. Dahil mabuting kaibigan si Rizal, ay inialay niya ang isang panulat at ang orihinal na manuskrito ng Elfili, kasama ang isang nilimbag at nilagdaang sipi bilang pasasalamat at pagtanaw ng malaking utang na loob sa kaibigang si Valentin Ventura. Ipinadala ni Rizal sa Hong Kong ang karamihan ng mga aklat at ang ibang bahagi ng mga ito ay sa Pilipinas napunta pagkatapos niyang mabigyan ng kopya ang mga kaibigang sina Juan Luna, Marcelo H. del Pilar,
Graciano Lopez Jaena at Dr. Ferdinand Blumentritt. Sa kasamaang palad, nasamsam sa Hong Kong ang mga aklat na ipinadala ni Rizal, gayon din ang mga kopyang ipinadala niya sa Pilipinas. Ipinasira ng pamahalang Espanyol ang mga sipi ng nobela, subalit may ilang nakalusot at nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga naghihimagsik. Patuloy nitong naantig at nagising ang damdamin ng mga Pilipino, kung ang Noli ay gumising at nagpaalab sa diwa at damdamin ng mga Pilipino ukol sa mga karapatan. Nakatulong naman ng malaki ang El Fili kay Andres Bonifacio at sa Katipunan upang maiwaksi ang mga balakid na nakasagabal sa paghihimagsik noong 1896. Ang El Fili ay inaalay ni Rizal bilang pagpupugay sa 3 paring martir na binitay sa Bagumbayan noong Pebrero 1872 na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Hamora dahil lamang sa maling hinala ng mga Espanyol. Bilang paggalang at pag-alala sa kanilang sakit at hinagpis, inihandog niya ang nobela. Inihambing naman ni Ginoong Ambeth Ocampo ang Noli sa El Fili. Ayon sa kanya, mas maraming hindi isinasama ni Rizal sa El Fili. May halos 47 pahina ang tinanggal. Nilagyan ng X, binura at binago. Samantalang sa Noli Me Tangere ay ang kabanata lang tungkol kina Elias at Salome ang hindi na isama sa pag-imprenta, subalit buo ito at maring isalin at pag-aralan din. Ayon din sa kanya, noong 1925, binili ng pamahalaan ang orihinal na kopya ng nobela mula kay Valentin Ventura. Totoong binagtas ni Jose Rizal ang napakatinik na daan tungo sa kanyang adhikain, subalit siya ay nagtagumpay. Nakarating sa pinagpalang mga kamay ang ikalawang obra maestrang El Filibusterismo na nagsilbi at patuloy na nagsisilbing inspirasyon ng lahat ng Pilipino sa bansa at maging sa mga Pilipinong nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Naway isa puso nating lahat ang mga mensaheng taglay nito.